Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik sa aming channel. Ang inyong mga mensahe at feedback ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy sa pagbibigay ng kahulugan at kalidad na nilalaman. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Tara, magsimula na tayo! Magandang araw po si Frey, may gusto po ako i-share sa inyo, tungkol po ito sa mga karanasan ko na kababalaghan. Nangyari po ito noong 2010. Ako po ay nagtatrabaho noon tagaluto sa isang restaurant. Bali nag-rent kami ng bahay. 4 kami nakatira sa bahay na yon. Si Ate Merly, Alexis, May at ako. Si Ate Merly ay taga Baguio, si Alexis taga Camarines Sur. Si May taga Tarlac. Ako naman taga Mindanao. Sa Parañaque ako nagtatrabaho. Bali ako una nag-rent sa bahay na yon. Yung una ko kasama sa bahay na yon nagsialisan na. Kaya silang 3 naman ang bago ko makakasama sa bahay. Kaming 4 ang makakasama sa kwarto. Kasi maliit naman yung bahay at iisa lang din yung kwarto sa bahay na yon. MY kalumaan na rin. Kung ano man ang nararamdaman ko sa bahay ay binaliwala ko lang. Lumipas ang mga araw. Okman lang kami. Wala naman nagparamdam. Hanggang naisipan ni Ate Merly mangbasa ng card. Marunong daw siya magbasa ng card. Kaya sabi ko sige Ate Merly basahan mo kami ng card. Gusto ko malaman kung MY swerte ba ako at kung ano ang hinaharap ko. Sabi ko. Okay. Sige. Ikaw ang unahin kong huhulaan. Sige Ate Merly, salamat. Pagkatapos niya kami hulaan lahat. Siyempre tuwang-tuwa kami 3. Dahil maganda yung hula niya sa amin. At pagkatapos natutulog na kami. Kaya habang nakatulog na ako, nagising ako. Bigla gumalaw na naman yung higaan ko. Kaya inisip ko. Ito na naman gumagalaw na naman tong kama gabi na lang. At amoy usok ng sigarilyo pa. Bukas mag-amoy usok ng sigarilyo na naman ako, kaya nagtago ako sa ilalim ng kumot at nagdasal. Hanggang nakatulog na ako ulit. Kinabukasan. Paggising ko. Nakita ko si Ate Merly. Oh, Ate Merly. Bakit ganyan ang hitsura mo? Hay. Naku. Sal. Hindi ako nakatulog kagabi. Bakit naman Ate Mer? Tanong ko. Nagising ako dahil ang ingay ng higaan mo kagabi. Tapos amoy sigarilyo pa. At hindi lang yan MY nakita ako babae nakaupo dyan sa tabi mo nakaputi mahaba ang buhok na medyo kulot. Tinitingnan ka niya habang natutulog ka. Pero hindi ko masyado nakita yung mukha niya. Tapos nakatingin siya sa akin, kaya nga hindi ako makatulog eh. Gusto ko sana kayo gisingin. Pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. At sininyasan niya ako na huwag mag-ingay. Ha? Sigurado ka Ate Mer? Ate Mer, huwag ka magbiro ng ganyan. Sabi ko. Totoo ang sinabi ko Sel. Bakit hindi ka ba nakaramdam? Nararamdaman ko gabi-gabi pero binaliwala ko lang. Kagaya ngayon amoy sigarilyo na naman ako. Pero sa totoo lang Ate Mer wala pa ako nakita. Siyempre, lagi ko iniisip na okay lang ang makaramdam basta hindi lang ako makakita. Baka himatayin ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyari. Yon ang lagi ko iniisip. Kaya siguro hindi siya nagpapakita. Paano yan wala ka tulog Ate Mer? MY pasok pa tayo. Tanong ko. Hay. Okay lang. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon ko na hindi makatulog. Sagot ni Ate Mer. Nag-ayos na kami para pumasok sa trabaho. Kinagabihan na sa bahay na naman kami.
Uh, ano na naman ang gagawin natin apat? Tanong ko. Ah, alam ko na. Ate Merly, basahan mo naman kami ulit ng card. Okay lang po ba? Tanong ko. Oxygen. Sagot ni Ate Merly. Sino mauna, tanong ko? Ako na lang, sagot ni Alexis. Nung matapos na kami basahan ni Ate Merly ng card, naisipan na namin matulog. Kinabukasan. Ate Merly, okay ka lang? Hindi ako okay, Sel. Nagpakita sila ulit. Hindi na isa kundi dalawa na sila. Yung babae nakatayo sa tabi mo. Yung lalaki naman nasa paanan mo. Binantaan nila ako na makakaroon daw ako ng problema sa pamilya ko. Huwag na daw kita basahan ng card. Hindi po di pangunahan ang hinaharap mo. Sila yung gabay mo umpisa pa nung bata ka. Yung lalaki talaga ang nagbabantay sa'yo. Pero pag wala yung lalaki, yung babae muna. MG, ina sila, Sel. Ha? Ako amoy gabay at Merly. Bakit hindi mo ba napapansin sa tuwing may kapahamakan, ay ligtas ka palagi? Sabi sa akin ni Ate Merly. Napapansin ko nga po. Pero hindi ko alam na sila ang nagligtas sa akin, ang inisip ko ay ang guardian angel ko. Sagot ko. Alam mo ba magkasabay kayo ipinanganak nung lalaki nagbabantay sa'yo? Alam mo ba nung buntis pa ang mama mo sa'yo, ay nakabantay na yung babae kahit saan ang mama mo MG punta? Alam ng mama mo yan. Na lagi siya sinusundan nung ahas. Yon ang babae. Pero natatakot si mama mo. Dahil napakalaking naman talaga ng ahas, kaya lagi niya tinatawag ang papa mo sa tuwing nagpapakita yung ahas. Ay. Oo. Itmer. Naikwento ni mama yan sa akin. Sabi ko. Pero binaliwala ko lang. Teka nga lang muna, Ate Merly. Paano mo nalaman ang mga yan? Tanong ko. Dahil ikinuwento nila sa akin kagabi. Kaya ko nga to sinasabi sa'yo para hindi ka na magpabasa sa akin. At hindi lang yan gusto kanila kunin. Ha? Bakit? Gusto nila akong kunin, Ate Merly? Tanong ko. Pero hindi ka nila makuha-kuha. Sabi sa akin ni Ate Merly. Dahil maliban sa kanila, may malakas kang kapit. Ako, Ate Merly. May malakas na kapit. Ang tanong. Kanino ako mo malakas na kapit? Tanong ko kay Ate Merly. Sa taas. Ha? Sa taas? Madasalin ka raw kaya hindi ka nila basta-basta makukuha. Kahit hindi mo raw sila nakikita. Malakas raw ang pakiramdam mo. Siyempre, Ate Merly, nagdadasal ako kasi dun ako kumakapit. Isipin mo nga sa tuwing natutulog ako. Ramdam ko may tumatabi sa akin habang ako ay natutulog. Nasitayuan ang balahibo ko. Tapos maamoy ka na iba't iba klaseng baho. Tapos gumagalaw yung higaan mo. Kahit sino matatakot. Kung hindi mo pinapatibay ang loob mo. Kaya ako nagdarasal dahil sa taas ako kumakapit. Yon ang sabi ko kay Ate Merly. Kaya nga hindi ka nila makukuha. Pero ang sabi nila sa akin, Sel. Darating daw ang araw na makukuha ka rin nila. Yon ang sabi sa akin ni Ate Merly. Kaya dapat maging matibay ka. Hay. Ano ba yan, Ate Merly? Huwag mo nga ako takutin. Kinakabahan ako sa sinasabi mo eh. Sabi ko. Kaya pinutol ko yung pag-uusap namin. Alam ko na kung ano gawin. Maghanda na tayo. Para makaalis na tayo papunta trabaho. Sabi ko kay Ate Merly. Kinabukasan. Ay salamat wala tayo pasok. Makapagpahinga din tayo. Sabi ko sa mga kasama ko. Nga pala, ano ulamin natin? Tanong ni Alexis. Ah. Alam ko na pork barbecue, sabi ni Mai. Sino nga pala ang mag-iihaw? Ako na lang, sagot ko. May electric grill tayo dito, yon ang gagamitin natin.
Mga ilang minuto nakalipas. Okay lang naman. Masaya ako sa aking ginagawang pag-iihaw. Nang biglang sumabog ang electric grill at gumalaw yung lupa sa lakas. Nagsisitalsikan ang apoy. Ang akala ko katapusan ko na. Nagulat ako sa nangyari na sumabog yung electric grill mismo sa harapan ko na malapit sa akin. Pero nang biglang may nararamdaman ako nakaharang sa akin na daw hangin na malamig na iwan. Hindi ko maipaliwanag. Nasisigawan na yung mga kasama ko, ang akala nila mapahamak ako. Pero okay, ako lang nangyari sa akin. Nakabuntong hininga ako ng malalim. At nagpapasalamat na ligtas ako. Kaya yung mga kasama ko sa bahay nataranta dahil sa pagkabigla. Sumabog ba naman yung electric grill? Tapos nasa harapan ko pa. Nagulat at nagpapasalamat sila dahil ligtas ako. Kaya tinanong nila ako. Ok ka lang, Sel? Oo. Okay. Ako. Pero masama ang loob ko kay Alexis, kasi tinitingnan lang niya ako habang sumabog yung electric grill sa harapan ko. Hindi niya ako sinakluluhan. Sabi ko sa nila. At sumagot si Alexis. Sorry, Sel. Kasi nabigla din ako sa nangyari. Kaya hindi ako nakakilos. Nakita ko kasi nagsitalsikan ang apoy, nakita ko rin kasi na hindi ka tinatamaan, Sel. Kasi sa iba direksyon tumalsik yung apoy. Sabi sa akin ni Alexis. Huwag ka na magalit. Oh, magtampo, ang importante ligtas ka. Ok, sige na nga. Naiintindihan ko naman. Kahit sino magugulat talaga sa mga nangyari. Sabi ko. Buti na lang luto na lahat. Buti pa kumain na lang tayo. Sabi ko. Kinahaponan. Oh. May. Bakit ganyan ka kung makatingin? Tanong ko kay May. Teka lang muna, Sel. Andito ka na agad. Nakita kita sa likuran habang kinukuha ko yung nakasampay na damit. Kinakausap pa nga kita eh. Kaso hindi ka sumasagot. Kaya inisip ko na baka hindi ka pa naka-move on dun sa nangyari kanina. Kaya hinayaan na lang kita at umalis na lang ako. Sabi ni May. Ha? May, hindi po ako lumabas. Talaga? Sino pala yung kausap ko? Ikaw talaga yon. Ang kulit mo, May. Hindi nga ako lumabas. Sabi ko. Kung ganon, sino pala yon? Tanong ni May. Aba, iwan. Sagot ko. Ano ba yan, sunod 2x yung mangyayari ngayon araw na to? Sabi ni May. At sumagot si At Merly. Hay. Naku, May. Pinairal mo naman yung pagkaduwag mo. Baka guni 2x mo lang yung nakita mo. Kung ako sa'yo, masimba ka pag MY time. Hindi yung puro textmate. Busy ka kasi dyan sa textmate mo. Sabi ni At Merly. At nagtatawanan kami. Kasi syempre pati kasi ako may textmate din. At boyfriend ko pa. At asawa ko ngayon. Balik sa kwento. Kinagabihan. Tumawag sa akin yung boyfriend ko. Maganda naman ang pinag-uusapan namin. Hanggang hindi ko na malayan nakatulog na pala ako. Tumawag pala siya sa akin pero iba ang sumagot. At nagalit yung beef ko sa akin. At marami siyang text sa akin. Nung nagising ako mga banda 12 midnight. Pagtingin ko sa phone ko. Kagad ko binasa ang text niya sa akin. At dun ako nagulat nung sinabi niya na MY kasama akong lalaki. Kaya kaagad ko siya tinawagan at sumagot naman siya kaagad sa tawag ko. At tinanong niya ako kung sino yung lalaki na sumagot sa phone ko. Nagtaka naman ako. Ha? Lalaki? Babes. Puro kami babae dito. Wala kami kasamang lalaki. Siyempre natakot ako kaya tiningnan ko agad ang buong kwarto. Kaya ang sabi niya sa akin, hayaan ko na lang at matulog na. Pero siyempre natakot ako. Kaya agad ako nagtago sa ilalim ng kumot. At nagdasal. At pagkatapos nakatulog na nga ako.
Pagdating ng 3 am bigla may humawak sa dalawang kamay ko. Pero napakalakas. Pilit ko kumawala. Pero hindi ako makawala sa kanila. Talagang sumisigaw na ako sa sobrang sakit. Dahil may ibinabaon sila sa kanan palad ko. Nagising yung mga kasama ko. At si At Merly na taranta lumapit sa akin. At tinanong niya ako kung ano ang nangyari. At Merly. Ang sakit ng palad ko habang umiiyak. May ibinabaon sila. Hindi ko alam kung ano. Sabi ko. Hay! Diyos ko, ano ang inilagay nila sa palad mo, Sel? Tanong ni At Merly. Hindi ko rin alam eh. Ito lang ang masasabi ko, Sel. Lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot. Hindi ka pababayaan sa taas. Sabi sa akin ni Ate Merly. Hanggang isang araw. Oh. Sel. Kain na tayo. Uy, ang aga naman natin maghapunan, 6 PM pa lang. Sabi ko. Sumagot naman si Mai. Para makarelax tayo ng maaga. At umupo nga ako. Pero nakatulala ako habang nakatingin sa pagkain. Lalo na kanin. At maya-maya na paatras ako. Nasitumbahan yung mga upuan. Nagulat yung mga kasama ko. Anong nangyari, Sel? Ikuha mo ko ng bendita please, Alexis. Nandun sa altar nakalagay. Nataranta naman si At Merly. At tinanong niya ako. Bakit, Sel? Ano ang naramdaman mo? Ramdam ko, ate. Na gusto humiwalay ng kaluluwa ko sa katawan. Ha? Sigurado ka? Oo. At kaagad binigay ni Alexis ang bendita. At kaagad ako naglagay at nagdasal. Maya-maya unti na rin gumaan ang pakiramdam ko. At nagtanong muli si At Merly. Ok ka na? Oo. 8. Basang-basa ka ng pawis. Sabi ni At Merly. At nagbihis kaagad ako. At bumalik sa hapagkainan. Habang ako'y kumakain. Nagsalita si At Merly. Napansin ko, Sel, pati asin takot ka na. Sabi sa akin ni Ate Merly. Marami ka ba napansin sa akin, At Merly? Tanong ko. Oh, Sel, minsan yung hitsura mo nag-iba. Parang hindi ikaw. Lalo na pag Tuesday at Friday. Minsan, natatakot na ako lumapit sa'yo. Pero pag tinatanong kita, sumagot ka naman. Kaya inisip ko ikaw pala. Ate Merly, ako to, walang nagbago sa akin. Ako to. Pero andyan siya palagi sa likuran mo, Sel. Tanong ni At Merly. Oo. Ramdam ko, lumipas ang araw habang kami natutulog. Mga 6 AM na yon. Bigla ako napatalon sa gulat. Kasi may narinig akong boses na tumatawa sa tabi ko. Sa pagkagulat ko, nagising ako. Sa napakalakas ng boses. Pero lalaki. Echo ito. Kaya ako napatalon. Nagising naman yung mga kasama ko. Sel, anong nangyari? Narinig kasi akong boses na tumatawa. Kaya nagising ako at napatalon sa gulat, sabi ko. Sunod-sunod na yan, Sel. Sabi ni Ate Merly sa akin. Ang mabuti pa gawin natin eh. Magsimbang gabi. Ok yun, sagot ko. Bukas na ang umpisa ng simbang gabi. Yayain natin si Ate Nita. Sabi ko. Ok, CJ. Nag-umpisa na nga ang simbang gabi. At naka-4 na kami sa pagsimbang gabi. At tinanong ako ni Ate Merly kung ano ang wish ko pag nakumplito ko ang simbang gabi. Ang sagot ko. Sana wala namang storbo sa akin at tigilan na nila ako. At yung mga panaginip ko na nagkatotoo. Sana mawala na yon. Hinulaan kasi ako nung matanda si lalaki. At Merly. Kinuha niya tong palad ko. At sinabi niya nakita ko daw yung mga nangyayari sa panaginip ko, pero binaliwala ko lang daw. Marami daw ako pinatay. Kaya sabi ko, manong wala po ako pinatay. Hindi ako kriminal. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Makinig ka, ipagdasal mo ang mga nakikita mo. Yan ang maitutulong mo sa kanila.
Yan ang sabi niya sa akin at Merly. Bakit nanaginip ka ba ng nagkatotoo? Tanong sa akin ni Ate Merly. Oo, sagot ko. Kaya nga gusto ko makumpleto yung simbang gabi. Para maka-wish ako. Oh, andito na tayo sa loob ng simbahan, 3 am na. Mag-umpisa na misa. Maya-maya na sa kalagitnaan ng misa. Nagpausok na ang pari. Nang bigla ako nahilo, unti-unti nagdilim yung paningin ko. Basang-basa na rin ako ng pawis. Pero nilaban ako yung pagkahilo ko. Nang biglang umupo si Ate Nita. At pinisil niya yon palad ko. At pinapainit ito. Sabi niya sa akin, tanungin mo yung kasama mo kung mainit na ang palad niya. At nagtanong ako agad kawamay. Maya-maya naging okay na ang pakiramdam ko. At pagkatapos ng misa, lumabas agad kami. Nilapitan ko agad si Ate Nita. At nagpasalamat. Pero nagtaka siya. Teka nga lang muna, Sel. Bakit ka nagpasalamat sa akin? Wala ako ginawa. Di ba tinutulungan mo ko Nina na muntik na ako himatayin? Ay. Wala akong tatandaan na tinulungan kita. Baka hindi ako yon. Sabi sa akin ni Ate Nita. At lumapit sa akin si Ate Merly. Iba yung tumulong sa'yo yung gabay mo. Sigurado ka Ate Merly ang gabay ko yon. Paano siya nakapasok sa loob ng simbahan at sumanib talaga siya kay Ate Nita? Si Ate Nita walang natatandaan. Tanong ko. Malakas ang gabay mo. Di ba may ibinaon sila sa palad mo kaya madali ka nila malapitan? Sabi sa akin ni Ate Merly. At madali sak nila ang sumanib sa tao. Ganon ba yun Ate Merly? Lumipas ang mga araw. Oh. Anong nangyari sa'yo, Sel? Tanong sa akin ni Ate Merly. Ang sakit ng palad ko, Ate Mer. Hindi ko kaya humawak ng asin. Parang tumatayo yung balahibo ko. Hindi ko talaga naiintindihan ang naramdaman ko. Hay. Kailangan mo maging matapang. Labanan mo yung naramdaman mo, Sel. Huwag kang magpapadala. Sabi sa akin ni Ate Merly. Dapat magdasal ka palagi. At isa pa, Sel. May napapansin kami tatlo sayo. Minsan yung kasama mo dito sa bahay natatakot na sayo. Ha? Bakit naman Atmer? Tanong ko. Kasi minsan nag-iiba na ang mukha mo. Parang hindi na ikaw. Lalo na pag ay kinainisan ka. Sigurado ka ba Ate Mer? Tinatakot mo naman ako Hindi kita tinatakot, totoo yung sinabi ko. Kate, tanungin mo pa si Alexis o kaya si Mai. Alam mo Ate Mer, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Pero kailangan ko to labanan. Yan ang dapat mo gawin, ang labanan yan nangyari sa'yo. Ikaw dapat ang lulutas. Kasi kung may makialam nagagalit sila. Buti na lang Ate Mer. Yung BF ko na textmate ko pinabayaan lang nila. Matagal ko na siya naging textmate, 2 virus na rin. Baka mabait, sabi ni Ate Merly. Gusto na nga niya magkita kami Ate Mer. Pero malayo Taga Bacolod. Haste. Ang layo naman Sel. Bacolod talaga. Ano plano mo? Hindi ko rin alam Lumipas ang mga araw, habang ako ay natutulog bigla na lang ako napatalon. Nagulat naman yung mga kasama ko. Anong nangyari sa'yo, Sel? Tanong sa akin ng mga kasama ko. Wala ba kayo narinig na boses? Ang lakas kaya? Pero hindi ko naiintindihan yung sinasabi. Tapos tumatawa pa. Parang galing sa ilalim ng lupa. Kasi nag-i-echo yung boses niya. Wala kami naririnig na boses. Sagot sa akin ng mga kasama ko. Talaga? Wala kayo narinig? Ano ba yan, gusto ko matulog na walang iniisip at walang kinatatakutan. Kaso lang mukha malayo mangyari. Kasi gabi-gabi na lang amoy usok ng sigarilyo tapos gumagalaw yung higaan ko. Tumatayo ang blahibo ko. Ano ba yan, para masisira na ulo ko?
Sabi ko. Isa lang ang masasabi ko sa'yo, Sel. Mag-asawa ka na. Sabi sa akin ni Ate Merly. Baka lubayan ka na nila. Baka hayaan ka na. Suggestions ko lang ha. Baka magagalit sa akin yung gabay mo. 8 Merly. May boyfriend nga ako pero textmate. Sabi ko. Makipagkita ka. Subukan mo lang. Ang layo Bacolod. Pag-isipan mo maigi. Dumating na ang araw na napag-isip-isip ko na kailangan ko makipagkita sa textmate ko. Kaya kinausap ko si Ate Merly. Ate Mer, napag-isipan ko na. Pupunta ako ng Bacolod. Oh Talaga? Sabi sa akin ni Ate Merly. At nagpaalam muna ako sa boss ko. At umalis na nga ako pero dumaan muna ako ng Cebu. Hi. Tita Carol. Oh. Sal. Musta? Okay lang po. Hindi ka man lang nagpasabi na darating ka. Biglaan tita eh. Pwede dito muna ako matulog ta. Oo naman, sagot ni Tita Carol. Para MG pa advice din po sa inyo. Sa tingin mo Tita Carol, kung okay lang ba na makipagkita sa textmate ko? 2 years na kaming textmate ta. Sigurado ka ba na makipagkita ka sa textmate mo, Sel? Yun na nga ta. Kailangan ko ang advice nyo. At isa pa, kinakabahan ako kasi Bacolod yon tapos wala akong kakilala dun. Sabi ko kay tita. Pero nakadepende yan sa'yo, Sel. Kasi nasa tamang edad ka na. Kung gusto mo makipagkita, sige go. Baka siya na ang swerte mo. Ano nga pala ang kailangan ko sakyan papunta Bacolod ta? Tanong ko. Magseres ka. Bus yan papunta Bacolod. Sabi ni tita. Kinabukasan mga 5 am umalis agad ako. Hinatid ako ni tita sa sakayan ng bus papunta Bacolod. Sel, mag-ingat ka. Pagkadating mo ng Bacolod, text mo agad ako. Kaya tawagan para malaman ko kung ok ka. Sige po tita. Salamat. Sumakay na nga ako ng bus. Sa isip-isip ko ang tapang ko para makipagkita lang sa textmate ko. Tapos babae pa ako. Walang kasiguraduhan ang pupuntahan ko. Bahala na yan ang laman ng isip ko. At nakaupo na ako na may halong kaba. Maya-maya pa ay lumapit sa akin na isang lalaki. At tinanong niya ako. Sigurado ka ba na makipagkita ka dun sa textmate mo? Natulala ako sa sinabi nung lalaki. Siyempre, hindi ko naman siya kilala. Kaya tinanong ko siya kung paano niya nalaman na makipagkita ako sa textmate ko. Tumawa lang siya at sinabi, basta alam ko. Huwag ka matakot, hindi tayo mahuhulog sa bangin. Teka lang ho, paano niyo nalaman na yan ang iniisip ko? Tanong ko. At tumawa siya. At nagsasabi, dahil nababasa ko ang laman ng isip mo. Malayo pa ba kasi kanina pa nagbibiyahe tong bus, mag 2 PM na? Tanong ko dun sa lalaki. Malapit na tayo. At tinanong ulit ako nung lalaki. Sigurado ka na ba makipagkita ka dun sa textmate mo? Ha? Bakit mo na itanong? Tanong ko. At tumawa ulit siya. At sinabi nung lalaki na kanina pa siya naghihintay sa'yo. Kung may problema katawagin mo lang siya. Nandyan siya palagi nakabantay sa'yo. Ha? Sagot ko. At bumaba na siya. At bumaba na rin ako. At yung lalaki bigla na lang naglaho. Nakita ko na nga yung textmate ko. At nilapitan niya agad ako. At tinawagan ko agad si Tita Carol. Para ipaalam na okay ako. At sumama ako sa bahay nila Ray. Mabait naman pala at ipinakilala niya ako sa pamilya niya. Nung makilala ko ang pamilya niya, kinabukasan bumalik kaagad ako ng Manila. Pagkadating ko sa inuupahan ko na bahay, tinatanong nila agad ako kung kumusta. Oh,
Kumusta ang pakikipag-mate mo, Sel? Okay naman, 8 Merly. Kahit sa biyahe ko sinusundan pa rin ako. Talaga? Tanong ni At Merly. Oo. 8 Merly. Lumipas ang mga araw. Ate Merly, may napapansin ka ba na wala na masyado ng gugulo, lalo na sa pagtulong ko? Pati yung amoy sigarilyo, wala na din, sabi ko. Ikaw, Itmer. Nakikita mo pa ba sila? Tanong ko. Oo, nakikita ko sila, pero umaalis agad sila. Itatanong ako sa'yo, Sel. Paano mo nga palang kakuha yung number ng textmate mo? Curious lang ako. Ha? Nakasave lang yung number niya sa phone ko. Itmer. Sagot ko. Ah. Talaga? Oo. Merly. Bakit mo na itanong? Hindi kaya sila ang naglagay ng number dyan sa phone mo? Hala. Merly. Sigurado ka? Hindi. Pero isipin mo nga, wala na iba humawak dyan sa phone mo, di ba? Wala. Ate Mer, ako lang. Nagtataka nga ako eh. Paano na-save ang number ni Ray sa phone ko? May nanghula nga sa akin, Itmer, bago ko na-textmate si Ray. Pero hindi ko alam na magkatotoo po yon. Ngayon ko lang naalala. Nagalit pa nga ako kasi wala ako kakilala na taga Bacolod. Pero ang sabi nung nanghula sa akin, basta darating yan sa'yo. At pag dumating yan, maalala mo ko. Yan ang sabi nung nanghula sa akin. Mabait naman ba si Ray? Oo. Ate Merly, nung mangmate kami, okay siya. Mabait naman yung pamilya niya. Baka nagustuhan ng gabay mo yung textmate mo, Sel. Siguro nga, Ate Merly. Dahil simula nung nagkita kami ni Ray, may nagbago. Lumipas ang mga araw na naisipan ko tumigil na trabaho ko. At kay Ray na ako umuwi. At simula nun bihira ko na lang silang naramdaman. Pero nandyan pa rin sila nakabantay sa akin. At ako naman ay masaya sa buhay na meron ako ngayon, kasama ang kambal ko at asawa ko. At yung hula sa akin nagkatotoo lahat at kung anong year ikasal. At sa hanggang dito na lang, Sir Fray Lubos, akong nagpapasalamat sa pagbahagi ng aking storya sa iyong channel. Salamat po, God bless. Sana nagustuhan niyo ang kwentong kababalaghan na nangyari sa aking buhay.